stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Alright, so kapatid na Pusmagan ay taga Mindoro, sa bayan ng Bungabong. Shout out po sa mga taga Mindoro, dyan sa mga sa ating mga local church dyan kay sa Mindoro. Happy Sabat po sa inyong lahat. Okay? O siya, tuloy tayo. Ang oras natin ngayon ay ganap na alas 4:55. Sa atin pong tala orasan. Mayo at 31, araw po ng Sabat. 2025. Okay. So, baba tayo dito sa patuloy ng ating pong verse by verse challenge by Pastor Alexander Santos. Dito po sa Studying the Book of Romans. Tayo po ay nasa chapter 2, verse 2 na po ng Roma. Ayan, ang aklat ng Roma. Ayan. Paulit-ulit nating nababanggit ang historical background ng aklat ng Roma. Ang sumulat walang iba kundi si Apostol Pablo, na dating parisiyo, tagapagturo ng kautusan ng kanyang pagiging apostol ay mula sa direktang pahayag ng ating Panginoong Hesus. Naging masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo kahit pa mabingit sa kamatayan ang kanyang buhay. Yan ang sumulat ng aklat ng mga taga-Roma. Kanino ito isinulat? Isinulat ito para sa mga mananampalatayang Kristiyano sa Roma. Isang iglesia na magkahalo ang mga Hudyo na naging Kristiyano at Hintil na naging Kristiyano. At sa puntong ito ng Kapitulo 2 ng Roma, talatang 2, maraming mga Hudyo ang nag-aakalang sila'y ligtas
sa galit ng Ama. Maraming nag-aakalang mga Hudyo na sila ay ligtas na sa magiging hatol ng Diyos dahil sa sila ay pinili bilang isang bansa ng ating Panginoon at binigyan ng mga makabuluhang mga aral na tinatawag na mga aral na buhay. At dahil dito, naging mapagmataas ang ilan sa kanila. Marami sa kanila, ang tingin sa sarili ay mga matwid at hindi na hahatulan ng Diyos. Ang layunin ng aklat na ito ay upang ipaliwanag, ituro na ang daigdigan o pangkalahatang kasalanan ng sangkatauhan ay lihis sa plano ng ating Panginoon, at ang sinumang tao na nahirati sa kasalanan ay binibigyan ng pag-asa na sila ay makapagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Layunin ng aklat na ito na ituro sa lahat ng mga tao ang daan ng kaligtasan upang sila ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya na walang bayad kay Kristo. Kaya sa konteksto ng Kapitulo 2 ng Roma, ay pinakikita sa atin na hindi sapat ng mga Hudyo'y mapili bilang bayan ng Diyos. At dahil sa pagkapili nila, hindi dapat na maging palahatol sila sa iba. Na kung paano yung kanilang hinahatulan na mga hintil, hinahatulang makasalanan, ay gayon rin naman sila rin ay makasalanan. At itong Kapitulo 2, talatang 2 na pinag-aaralan natin ngayon ay halos karugtong ng mga napag-aralan natin nung nagdaan. Doon sa Roma 8, talatang 18 hanggang 32, ipinakita ni Apostol Pablo ang kasamaan ng mga hintil. Dito naman sa Kapitulo 2, talatang 1, ipinakita naman ni Apostol Pablo yung kasalanan naman ng mga Hudyo sa kanilang pagmamataas sa pamamagitan ng kanilang pagiging palahatol sa mga hintil. At ito naman, Kapitulo talatang 2 ay isang pagkumpirma na ang Diyos ay patas at makatarungan. Isang pagkumpirma na ang kanyang hatol ay ayon sa katotohanan. Sapagkat siya lamang ang nakatataho ng iniisip at puso ng mga tao. Kaya kung meron tayong pagsasaligan ng tamang paghatol, yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Tulad ng Roma Kapitulo 2 talatang 1 ay marami tayong makukuhang mga aral. Dito man din sa Kapitulo 2, samantalang ang Diyos ay humahatol sa katotohanan, marami din tayong makikitang mga aral dito. Ang Diyos ay hindi malilinlang ng tao o madadala ng tao sa panlabas nitong anyo.
Hindi mo pwedeng madala ang Diyos sa bait-baitan mong kilos, sa malaanghel mong itsura. Hindi mo madadala ang Diyos sa paawa epek. Hindi mo madadala ang Diyos sa taas ng iyong pinag-aralan, kasikatan, o inaalaga ang pangalan. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, sa reputasyon, o sa reliyosong gawain ng tao, kundi ang kanyang tinitignan sa kanyang magiging paghatol, yung puso ng isang tao, sapagkat siya ang tunay na kasisiyasat nito, at ang paghatol ng Diyos ay batay sa katotohanan. Alam natin ang katotohanan ng Diyos. Yan ay isang matuwid na pamantayan ng tamang panghusga, ng tamang paghatol. Kaya nga sabi ng talata, di ba? Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Yeah. Kaya nga pag tinatanong tayo yung bang ganitong sekta, di ba yan maliligtas? Ay gusto nila tayong pahatulin Pero ano lagi isinasagot natin? Di ba? Sa mga diskusyon, sa mga dialogue, sa mga debate, ano sinasagot natin? Hindi tayo itinalaga ng Diyos bilang mga hukom. Hindi tayo hahatol sa kanila. Yan. Hayaan natin ang Diyos ang siyang humatol sa kanila, hindi tayo. Di ba? Pilit tayong pinahahatol. Hindi nga tayo itinalaga bilang hukom ng ibang tao. Hayaan natin Diyos ang humatol sa kanila. Sabi naman ng Panginoon sa mga nangasa labas, Diyos ang hahatol. Hindi natin pinapakialaman yung paghatol na yan. Hindi natin sinasabi na hindi sila ligtas. Ang sinasabi lagi natin, lahat ng tao may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Di ba? Pero doon sa mga obvious na dapat hatulan, ay pwede tayong humatol. Pero ang paghatol natin sa matwid na paghatol. Paano sa matwid na paghatol? Di sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Biblia. Halimbawa, itanong sa atin, si Satanas ba maliligtas? Anong sasabihin natin hatol? Sabi ng Biblia, si Satanas walang pag-asa di yun din ang sasabihin natin na magiging hatol natin, si Satanas walang pag-asa sa buhay na wala hanggan. Ang patutunguhan niya, dagat-dagatang apoy rin na nagliliyab na asopre na siyang kanyang magiging huling hantungan. Malibang paghatol yon. Tama ang paghatol basta't nasa banal na kasulatan. Kasi nung pamantayan ng paghatol yung katotohanan tanong sa atin, ay yung bang kumakain ng karumal-dumal? Yan ba'y hindi maliligtas? Ano sagot natin? May pag-asa silang maligtas. Hindi natin sinasabing hindi sila maliligtas. May pag-asa silang maligtas. Kung sa kabila na kanilang makita ang liwanag, ang katotohanan, at tinalikuran nila ang pagkain ng karumal-dumal at manumbalik sa Panginoon, tanggapin nila ng totoo si Kristo sa kanilang buhay,
aangkin nila ang buhay na walang hanggan. Mapupunta sila. Pero sa kabila ng matuklasan mo katotohanan, at nananatili ka pa rin kumakain ng karumal-dumal hanggang sa ito'y kinamatayan mo na. Alam mo na katotohanan, pero ayaw mo pa rin hanggang sa ito'y inabutan ka ng kamatayan. Ano sabi ng banal na kasulatan? 21 ng Apokalipsis, di ba? Sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, isusugba sila ng ating Panginoon sa apoy. Isaiah 66, di ba? Parurusahan sila ng Panginoon. Ang tawag sa kanila, kaaway ng Diyos. Sino ang humatol? Tayo ba? Hindi. Ang banal na kasulatan, ang katotohanan ang siyang humatol. Sa mga obvious. Pero doon sa mga gray area, huwag kang basta hahatol. Gray area yan eh. Nasusundan nyo ba ibig kong sabihin? Ayan. Ano? Kasi sa lahat ng bagay, Diyos lang ang siyang makahahatol na walang pagkukulang. Paano yung kumakain ng baboy? Kumakain ng karumal-dumal? Inabutan sila ng kamatayan, hinahanap nila katotohanan, hindi pa sila nakararating sa katotohanan. Hinahanap nila katotohanan, pero kumakain sila ng buhay, kinamatayan nila. Hindi ba maliligtas yun? Ano sinasagot natin? Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Sapagkat sila hahatulan ng Diyos, ayon sa kautusang nasa kanila. Nasa Diyos ang paghatol. Ayan, ganyan yan mga kapatid. Kaya hindi ko kumakain ng baboy siya, sabihin mo na agad maiimpyerno yan. Hindi ho, kay bilis nating humatol pag ganyan. Ilagay natin sa tamang direksyon, sa tamang approach. Nakukuha nyo ba mga kapatid, yan. Katulad ng mga Hudyo, ang bilis nila manghusga, di ba? Kahit sa panahon natin, napag-aralan nga natin kanina eto pa, akala ng mga Hudyo ligtas sila. Teka lang po, Ma, papatay naman ng aircon, nagyayelo na ako. Nagyayelo na ako sa lamig. Balik tayo sa Roma Kapitulo 2 talatang 2. Di ba maraming mga Hudyo noon, akala nila sila'y ligtas kasi pinili silang bayan, reliyoso silang tao. 2 beses pa nga silang mag-ayuno sa isang linggo. Di ba? Ikalawang araw ba yun? At saka ikalimang araw nag-aayuno sila. Talagang tingin nila sa kanilang sarili, Pero, hindi nila nakikita, makasalanan din sila. Ganyan po yan mga kapatid. Sa panahon natin, lalo na sa panahon natin, palibasa na sa panahon tayo ng biyaya. Kaya ganun na lang abusuhin ang biyaya ng Panginoong Diyos. Sigaw ng osas-osas itong mga baptista ito, di naman naintindihan yung talagang kahulugan ng osas. Kala nila sila'y ligtas na. Pag namatay ako ngayon, siguradong ako'y pupunta sa langit.
sapagkat ako'y ligtas na. Pag ako'y namatay, ika ngayon, siguradong meron akong siguradong aakyat ako sa langit sapagkat ako'y may buhay na walang hanggan na. Nung nabundol nung sasakyan, naghagilap ng naghagilap ng hospital kasi wala, nakalimutan niya, wala pa pala siya buhay na walang hanggan. Sigaw ng osas ng Baptist. Nung nabundol, abay, wala pa pala siyang buhay na walang hanggan. Kaya naghanap ng hospital. May buhay na walang hanggan ka na pala bakit naghahanap ka pa ng hospital? Dapat wag ka nang maghanap ng hospital. Kasi hindi ka naman mamamatay. May buhay na walang hanggan ka di ba? Kaya may tamang paggamit ng term na yan. Ang buhay na walang hanggan, ang hawak natin ngayon, promise pa lang. Wala pa yung kaganapan dyan. Ang kaganapan yan, pag dumating pa si Kristo. Nasabi ng Panginoon, itong katawan nating may kasiraan, papalitan ito ng katawang walang kasiraan. Itong katawan na may kamatayan, papalitan ng katawang walang kamatayan. At nangyayari yan sa isang kisap mata. Hindi pa ngayon yan. Pagdating pa yan ng ating Panginoon. Diyan palang paglalapat ng buhay na walang hanggan. Yung iba, hindi naintindihan yung pinapangaral kaya mali-mali mantakin mo, pangaral mo, may buhay na walang hanggang ka na ngayon, ultimato, nasa iyo na. Nung nasaksak ka naghagilap ka ng doktor tumatagas ang dugo mo nakilikili ka. Hanap ka ng doktor Kung nasa iyo na buhay na walang hanggan, huwag ka na maghanap ng doktor kahit nakilikili ka pa, nasaksak ka sa kilikili. Di ka naman mamamatay, may buhay na walang hanggan ka di ba? Kaya lang hindi pa kasi ngayon, hindi pa napapanahon ngayon. Sa hinaharap pa yon. Ang hawak natin ngayon, promise of salvation. Ewan ko lang kung naiintindihan ng iba yung promise of salvation. Di ba? Bakit natin na ipasok yan? Mapanghusga itong mga ito Ano pinanghusga nila? Ang Seventh-day Adventist hindi pa ligtas. Hindi pa nila wala pa silang buhay na walang hanggan. Di ba ganyan sila kung humatol sa atin? Yung Seventh-day Adventist, sa demonyo yan. Kasi yung propetisa nila may saltik. Yung propetisa nila, ano tawag doon? May tama sa utak. Yung Seventh-day Adventist, kulto yan. Bilis nila humatol, Ang bilis manghusga. Tapos tuturo nila sarili nila. Kami may buhay na walang hanggan na. Etong Seventh-day Adventist, wala pang buhay na walang hanggan. Parang mga Hudyo nung sinaunang panahon. Ganyan din. Common na sa reliyon, tingin nila sa kanilang sarili, ligtas na sila. Etong mga tao ngayon, ganun din. Tingin nila, ligtas na sila. Tapos sinipon lang ng konti, naghanap ng ng gamot baka lumala yung sipon di ba? Ka na uminom ng mga gamot. Kung talaga may buhay na wala hanggang ka na, di ka mamamatay. Kaso yung mga kaibigan kong Baptist na mga matatanda na, mga patay
Sabi ko, akala ko ba may buhay na walang hanggan na sila? Eh, namatay eh. Oh. Ano ilulusot? Kaya may buhay na walang hanggan, yung espiritu. Naksa, lumulusot ka pa. Ha? Sa espiritu ba nakatukoy yung buhay na walang hanggan na pinapromise ng Biblia? Ha? Magbasa ka nga ulit ng Biblia. Ha? Eh, doon ba yung tumutukoy sa espiritong sinasabi mo? Ang sinasabi ng Biblia, yung buhay na walang hanggan, ang dadanas mismo yung tao. Yung taong may katawan. Na yung kanyang katawan, dadalhin yan, babaguhin ng Diyos ng walang kamatayan. Kaya nga walang kamatayan kasi dadanas ng buhay na walang hanggan. Hindi yung espiritong sinasabi ninyo. Kita mo na, sala na naman. Ha? Oh. Ay, hihirap kasi sa mga ito eh, ha? Oh. Kung makapag-usga sa Seventh-day Adventist, ganun-ganun na lang eh. Parang mga Hudyo nung sinaunang panahon eh. Susuriin mo naman ang aral, mali-mali naman. Kaya nga iniwan ko pagiging baptist eh, mali eh. Oh. Tapos eh, parehong baptist maglalaban. Yung isa Calvinist. Yung isa hindi. Nag-aaway sila ngayon. Ha? Oh. Pareho sila ngayon nag-aanuhan. Ha? Naghahatulan. Tawag nung isa doon sa isa, kulto. Tawag din nung isa doon sa isa, kulto. Oh. Sunuri mo naman eh, pag ang pamantayan mo banal na kasulatan, pareho namang wala sa katotohanan. Oh. Di ba dapat di na sila mag-aaway, di na sila mag-uusgahan kasi pareho naman sila may buhay na walang hanggan eh. Tapos sinasabi nila, aray ko po. Ha? Napapainom ako ng tubig sa inyo eh. Ay nako po, ha? Matuto kayo sa katotohanan, mga kababayan, mga kapatid. Masarap nga naman kasing pakinggan, 'di ba? Pag tinanggap mo si Kristo, ngayon din, ora mismo, ha? Nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Ang sarap pakinggan eh. Oh. Yan nga rin niyakap kong pananampalataya noon kasi nung napakinggan ko, ganun ba? Ko, kahit pala mamatay ako ngayon eh. Ha? Sa langit ako pupunta eh. Ay nung inaral-aral ko Biblia, pag namatay pala ang tao, di naakit sa langit, nadudula sa libingan eh. Kailan maaalis sa libingan ang tao? Ha? Kapag dumating na Panginoong Kristo, na yung mga nasa libingan, muling mabubuhay yung mga matuwid. Oh. Tapos yung kanilang katawang may pintas, papalitan ng katawang walang pintas. Yan ang tunay na aral ng Biblia. Eh kung i-analyze ninyo yung aral nila, mali. Kung Biblia pagbabati nga natin ng katotohanan, mali. Oh. Eh kamo eh, may buhay na walang hanggang ka, eh di naligtas ka ngayon, ano? Ligtas ka eh, di nandun ka na kayo sa langit, namatay ka eh. Nasa langit ka na. Eh dumating si Kristo. Eh sino pa sasalubungin? Sino pa bubuhayin ni Kristong mga matuwid? Kung ang lahat ay nasa langit na. Eh sabi ni Kristo, meron mabubuhay ng mga matuwid eh. Di ba? Eh ligtas ka na. Nasa langit ka na. Ano gagawin mo? Bababa ka uli. Naku, second coming na, babaan na tayo. Balik tayo sa ating katawang lupa. Ganun ba? Ginawa niyong kengko yung Biblia? Ha? Ganun ba ibig sabihin nun? Yung mga nasa langit, ha? Mag-uunahan bumaba. Dapat maunahan nyo si Jesus Christ sa pagbaba. Oh. Para mapunta kayo doon sa katawang nasa libingan. Para pagbaba ni Kristo, mauna kayo, bubuhayin yung kanyang katawan. Dapat ganun kayo kabilis. Oh. Malabo.
Sabi nga nung iba, malabo pa sa sabaw ng pusit. Di ba? Ganyan po yan, mga kapatid. Kaya kapag ka Biblia hatol, kukunin mo yung paghatol sa pamamagitan ng Biblia, masusumpungan mo mali aral. Yan yung mga obvious. Sa pamamagitan ng Biblia, nakahahatol tayo. Obvious eh. Pero sa mga gray areas, huwag ka basta-basta hahatol. Sabi ng Biblia, paghahatol ka, matuwid na paghatol eh. Paano magiging matuwid? Gamitin mo Biblia. Yan. Sana nasusundan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, kaya lang natin nababanggit yun, binabanata kasi iglesia natin at hinahatulang kagad nila tayo. Ano ba nilalaman ng Roma 2:2? Balik tayo rito. Okay. Sabi dito sa Kapitulo 2 ng Roma, talata ay 2. Teka lang, malamig pa rin eh. Oo ma, kasi nagyayelo na ako. Salamat. Nalab talaga ako ng mama ko. I love you. Okay, balik tayo sa Roma, no? Sabi nito, at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na nagsisigawa ng gayong mga bagay. Kaya napapag-usapan natin itong mga bagay na ito kasi kasama itong binabanggit dito sa banal na kasulatan sa Aklat ng Roma, Kapitulo 2, talata ay 2. At ang talatang ito po ay pagpapatuloy ng naging talakayan natin kanina na isinulat ni Apostol Pablo tungkol dito sa makatarungan at banal na gagawing paghuhukom ng ating pong Panginoong Diyos. Matapos niyang isulat na walaan niya kayong maidadahilan sa gagawing paghusga ng ating Panginoon sa talatang 1, ipinapaalala naman niya sa bahaging ito ng Kapitulo 2 na ang Diyos hindi katulad ng tao kapag siya'y humatol. Ang kanyang hatol laging tama, laging makatarungan, sapagkat ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Kaya nga sabi doon, lagyan natin ng highlights. Yan. Nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Laging tama po yan. Laging makatarungan. Karugtong po yan ng talatang 1, di ba? Yung ating pinag-aralan kanina. Na dahilan niya dito, wala kang maidadahilan. O tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol sa iba, ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol, ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Kaya dito sa talatang 2, ang hatol ng Diyos, tama. Ang hatol ng Diyos, makatwiran, makatarungan. Kasi ang pundasyon ng kanyang hatol mula sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan, hindi sa gawa-gawa. Dito sa mundo nating ito, di ba? Kapag ang usapin, halimbawa, naiaakyat sa korte, kung minsan daw may kababalaghang nangyayari. Sinasabi ko sa pelikula, di ba sa pelikula napapanood natin, nasa korte na ang usapin aba, yung judge sinabibili, nasusuhulan, di ba? Pasintabi sinasabi ko sa ito sa pelikula, hindi sa totoong buhay Pero sa Diyos, hindi mo mabibili ang Diyos Hindi mo malilin lang ang Diyos. Kung sa pelikula, ang korte,
nalilinlang. Magbabayad ng mga tatayong titistigo kahit hindi naman totoong tumistigo. Kahit hindi naman talaga totoong testigo, gagawing testigo, babayaran sila para makapagpatotoo sa korte na ipapanalo. Ang Diyos hindi mo magagawang ganyan. Hindi mo pwede sa Diyos gawin yan. Kaya doon sa mga pelikula, kung minsan ang hatol, hindi dahil sa katotohanan. Lumalabas ang hatol dahil sa kasinungalingan. Lumalabas ang hatol dahil sa katiwalian. Pero sa Diyos, ang hatol, yari sa katotohanan. Makatarungan ang magiging hatol ng Panginoon. Di ba? Kaya sa sumunod na bahagi, ang sabi naman dyan, nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katwiran. Ikalawang bahagi, laban sa kanila na nagsisigawa ng gayong bagay. Tingnan ninyo yung naka-highlights. Yung binabanggit po dyan, na nagsisigawa ng gayong mga bagay, yan po ay tumutukoy doon sa nagdaan nating pinag-aralan doon sa 1:29 hanggang 31 ng Roma. Yung mga gawaing tampalasan sa ating Panginoong Diyos. Sige, reviewin natin ganito ang sabi. Ito yung sinasabi sa atin, nagsisigawa ng mga gayong bagay. Sabi rito, Kapitulo 1, mga talatang 29 hanggang 32 ng Roma, ang wikay ganito. Nangapos po sila ng buong kalikuan ng kasamaan, ng kasakiman, ng kalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagpuri, mga ngata ng kasamaan, mga masuwayo sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Yan. Itong mga binabanggit dito, ito yung sinasabi sa talatang ito ng Kapitulo 2 ng Roma, na mga terminong nagsisigawa ng mga gayong bagay. Ayun. Kaya makikita natin, mga kapatid, yung daloy ng ating pag-aaral, tuloy-tuloy, at hindi siya out of context. Bagamat may nakukuha tayong, may napipitas tayong makabuluhang mga aral, pero di tayo na out context sa pinag-aaral natin, yung talata pong ito. Ngayon, alam natin ang ibig sabihin at kung ano ang tinutukoy ng mga gayong bagay. Tumutukoy po yan doon sa mga gumagawa ng nabasa nating kasalanan, na ito ay hahatulan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, saan nakatala na talagang hahatulan ng ating Panginoong Diyos yung gumagawa ng mga gayong mga bagay? Sa Kapitulo 12, talatang 14 ng Ecclesiastes, ganito ating mababasa. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ano sabi? Pagdating ng takdang panahon, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. At dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan. Maging sikretong bagay, kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama,
ito ay maipipresenta sa hukuman ng ating Panginoong Diyos. Brother Fernan, panay Old Testament yan di ba? Sabi ng iba. Sa New Testament na tayo. Kita mo itong mga ibang ito. Bagamat ito'y nakatala sa lumang tipan, pero ang magiging kaganapan nito sa hinaharap. Hindi lahat ng nakatala sa lumang tipan, paso na. Itong binabanggit sa Ecclesiastes 12:14, bagamat nakatala sa lumang tipan, pero ang pangyayaring gaganapan sa hinaharap, pagharap ng tao sa hukuman, na ang bawat gawa ay dadalhin ng Diyos sa kahatulan. Hindi paso yan. Mali na naman ang pag-aaral nila rito. Alam nyo kung bakit gusto nila itong wag nang manatili doon sa wag na itong sabihin na nila itong hindi na umiiral, paso na. Kasi sa talatang 13 may kinalaman sa pagsunod sa kautusan may allergy itong mga ito. Nangangati pagdating sa kautusan Bagamat nakatala sa Old Testament, pero kaganapan mangyayari pagtakdang pag dumating na sa takdang kapanahunan na tayo haharap sa hukuman ni Kristo, nadadali ng Diyos bawat gawa sa kahatulan, pati mga sikretong bagay, maging tama, mabuti, o di kaya ito'y masama. Kaya itong prinsipyong ito na nakatala sa lumang tipan, humahanggan ito hanggang sa bagong tipan. Nagpapatunay lamang na hindi lahat ng may kinalaman sa pagsunod sa mga nakatala sa lumang tipan ay lipas na o expire na o wala na sa New Testament. Hindi nangangahulugan kung ito ay nasa Old Testament, inamyendahan na ito sa New Testament. Hindi po ganon. Yung prinsipyong ito nananatili hanggang sa New Testament. Ano katunayan? Ay basa tayo ng talata. Apokalipsis 2:23. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at nalalaman ng lahat ng iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip ng mga puso, at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Nakita na ninyo mga kapatid? Nananatili yung prinsipyong ito Kaya nga dito sa usaping pinag-uusapan na natin, Diyos lamang ang makahahatol ng naaayon sa katotohanan na walang pintas. Hindi ito nakabase sa panlabas nating anyo, sa taas ng pinag-aralan, sa tinapos mong PhD. Hindi dito ito nakabase, kundi sa katotohanan. Hindi nakasalalay sa reputasyon ng tao o di kaya sa husay ng pagchichismis ng tao, kundi ito'y nakasalalay sa katotohanan mismo. At ang paghatol ng Diyos ay hindi mo mapipintasan kailanman, sapagkat siya lamang ang sumisiyasat ng ating puso. Siya ang nakatataho ng ating iniisip. Alam ng Diyos ang ating motibo, ang tunay na nasa ating kalooban. Ganyan po yan mga kapatid. Diba doon sa unang Samuel, sa kapitulo 16, talatang 7 ba yun? Ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi ang tinitingnan ng Panginoon yung puso, di ho ba? Kaya ang Diyos hindi natin kayang linlangin. Hindi malilinlang ang Diyos.
base sa katotohanan ng kanyang paghatol. At kailanman ang Diyos hindi maaapektuhan ng anumang uri ng pagkukunwari ng tao, ng anumang uri ng pagkakamali ng tao. Maraming tao iniisip, malayo pa naman bumalik ang Panginoon eh. Hayahay muna ako sa mundong ito. Hayahay muna ako. Pag naramdaman ko malapit nang bumalik ang Panginoon, halimbawa, nadadya na sa langit ang Panginoon Kristo, saka ako ngayon magbabago. Saka ako ngayon tatanggapin si Kristo. Di may buhay na walang hanggan ako. Mali. Hindi mo madadaan ang Diyos sa panggugulang ng tao. Dahil bago dumating ang second coming, may ilalapat na close of probation. Isasara ang pinto ng awa. Paano gugulangan mo, Panginoon, nung nakita mo? Saka mo siya tatanggapin? Saka mo isusuko ang buhay mo? Ay, naisara na ang pinto ng awa. Kahit na anong katok mo sa pintuan, wala na. Napagsarhan ka na. Walang iniwan niya sa katotohanan, binabanggit doon sa Kawikaan, di ba? Kapitulo 1. Darating ang panahon, tatawagan niya sila sa akin, pero hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikat, pero hindi nila ako masusumpungan. Bakit? Isinara na pinto ng awa. At kung hatulang ka ng ating Panginoong Diyos, tapat yon, makatarungan yon. Hindi mo madadaya ang Diyos. Hindi mo magugulangan. Kaya pagbabalik loob sa panahong ito habang bukas pa pintuan ng awa, huwag mo nang hintayin na dumating muna si Kristo sa alapaap bago mo tatanggapin ang ating Panginoon para di ka makasama doon sa naglalagablab na apoy. Hindi mo madadala ng ganyan ng ating Panginoon. May tumatawag sa atin nasa broadcast tayo di ba? Hindi maiisahan, magugulangan ng tao ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang gagawing paghatol. Bakit ko na ikukwento? Marami tayong ganyang nakakakwentuhan ng mga mananampalataya. Binabible study natin. Aayaw sa panawagan ng Diyos. At sasabihin sa kanilang nila tatanggapin ang Kristo kapag malapit na. Kapag ka nasa alapaap na, ngayon anya, mag-i-enjoy muna sila sa mundong ito. Kasi pag dumating na ang Panginoon, di na sila makakapag-enjoy. Di doon na nila tatanggapin ng Panginoong Jesucristo. Mali. Di ba? Kaya ang Diyos, tapat sa kanyang paghatol. Hindi malilinlang ng tao o madadaya ng tao ang Diyos. Hindi niya magugulangan ang Diyos. Alam ng ating Panginoong Diyos kung sino ang totoong nagbabalik loob at kung sino ang nanggugulang, sino ang mapagkunwari. Lahat ng tao hubad sa kanyang paningin. 4:13 ng Hebreo, di ba? Wala tayong may tatago sa Diyos. Nakakalkal siya, pati mga lihim nating iniisip, siya lamang ang nakaaalam ng sa atin, di ba? Kaya yung hustisya ng ating Panginoon, perpekto yon at pantay-pantay. Walang pinapanigan ang Diyos pagdating sa kanyang paghatol, pagdating sa kanyang hustisya. Hintil ka man, Hudyo ka man, mahina ka man o makapangyarihan, reliyoso ka man o hindi, Adventista ka man o hindi ka Adventista, walang pinapanigan ang Diyos pagdating sa pamantayan ng kanyang gagawing
hustisya. Pantay-pantay ang hustisyang igagawad sa atin. Ang kagandahan lang ng Seventh-day Adventist, samantalang nilalapatan ng hustisya, ang hahatol ibinigay sa anak. Pagkatapos, sa hustisya, ang ating abogado, si Kristo rin. Ang nagtayo ng iglesia, si Kristo rin. At siya rin ang tatayong abogado ng iglesyang kanyang itinayo. Yun ang kagandahan naman sa ating mga Adventist. Nakatitiyak tayo ng pangako ng kaligtasan ilalapat sa atin. Sapagkat si Kristo ang nagtayo ng iglesia ng Seventh-day Adventist, siya rin ang tatayong abogado ng Seventh-day Adventist, siya rin ang maghahatol. Saan niya igagawad ito? Sa hustisya ng Diyos. Na ang hustisyang ito, pantay-pantay sa lahat ng tao. Kaya nga lagi natin sinasabi, hindi ka kaanib ng Adventist, automatic hindi ka naligtas Diba? Kami nga sa paniniwala na si William Miller hindi naman Adventist yun. Si William Miller ay isang Baptist. Pero may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bakit? Ginamit siya ng Panginoon Kinamatayan lang niya yung kanyang paghahagilap ng katotohanan. Hindi niya naabot yung buong katotohanan. At maraming ganyang mananampalataya. Hindi tayo katulad ng ibang pananampalataya na kapag ang relihiyon mo, ang pananampalataya mo, iba sa relihiyon ko, iba sa pananampalataya mo, dagat-dagatang apoy na kagad ang bagsak mo. Sa atin hindi. May pag-asa bawat tao, kahit nasa ibang pananampalataya. Malay mo, yung palang taong yan na nasa ibang pananampalataya, ito pa ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, meron akong iba pang tupay, wala pa sa kulungang ito, di ba? Yung tupa niyang ito, pilit na inaapuhap yung buong katotohanan, inabutan ng kamatayan sa kanyang paghahanap ng buong katotohanan. Hindi niya nakita lahat, inabutan siya ng kamatayan. Masasabi mo bang hindi ito ligtas? May pag-asa. Kasi ang hustisya ng Diyos pantay-pantay, perpekto. Perpekto. Yan ang ibig nating sabihin, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sana wag ninyong ma-misinterpret, Kaya kumisan ang tao hindi sapat kapag mangusga, pero ang Diyos, idinidi ni Apostol Pablo, tapat sa kanyang pagpapataw ng gantimpala at parusa. Sa tao, kailangan mo pang maraming ebidensya, di ba? Halimbawa, sa isang krimen, di ba? Yung mga nakita mo dyan nagkalat, hindi pa ebidensya yan tawag pa lang dyan, article Kailan magiging ebidensya yan? Kapag pinroklaman ng korte. Yan, ebidensya yan. Yan na ngayon ang magiging exhibit A mo ngayon. Exhibit B. Yan. Sa Diyos, hindi na kailangan yun Hindi mo na kailangan ng maraming article, maraming ebidensya. Sapagkat siya na mismo ang katotohanan. Diba? Ganun po yan, mga kapatid. Kaya, kung talagang kilala natin ang ating Panginoong Diyos, kung meron tayong malalim na pagkakilala sa Kanya, hindi tayo matatakot na humarap sa Kanyang hukuman. Masaya tayong makakapag-present sa ating Panginoon sa Kanyang pantay-pantay
na hustisya, sa kanyang pantay-pantay na paglalapat ng parusa at gantimpala sa lahat ng tao. Hindi tayo mangangamba. Bakit? Sapagkat meron siyang ipinangakong kaligtasan sa mga naglilingkod sa kanya. Mayroong promise of salvation sa sino tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Mapalad lamang tayong mga Seventh-day Adventist sapagkat may kasiguruhan ang ating pananampalataya. Basta't hindi ka bibitaw sa pananampalataya, mananatili ka sa pag-ibig kay Kristo, mananatili ka sa prinsipyo ng Diyos, hindi tayo matitinag ni numan pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Nakatitiyak tayo na tayo'y dadalhin sa langit. Sapagkat siya na ang may wika. Siya na ang nagbigay ng promise, ng pangako ng ating kaligtasan. Ganyan po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya para doon sa mga kaibigan natin, patuloy pa rin nagsusuri hanggang ngayon. Isama nyo kami sa pagsusuri po ninyo. Darating ang panahon, wag lang ninyo patigasin ang inyong mga damdamin, mga kapatid, magkakaisa tayo sa pananampalatayang ito. Tulad namin, kayo rin, magkakaroon ng kapanatagan at kasiguruhan na kayo ay dadalhin ng Diyos sa langit na bayan. Basta't magtutumibay lang tayo sa pananampalataya, sa tulong ng ating Panginoon Jesucristo, at sa patuloy na gabay ng banal na Espiritu. Kaya sabi ng ating Panginoon, di ba, 14 na aklat ng Juan, wag anya maghulumihanan ang inyong mga puso Aakyat ako sa aking Ama, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kapag naipaghanda na, ika ng ating Panginoon, ako anya'y muling babalik, at kayo'y dadaling ko sa aking sarili para kung saan ako naroon, kayo naman ay duroon. Kanino ipinangako yan? Sa kanyang bayan, sa tunay na iglesia. Sino ba tunay na iglesia sa panahong ito? Yung nagdadala ng mensahe ng 3 sinugong anghel na kinakatawan ng Seventh-day Adventist. Yung kinamumuhian ng dragon na sumusunod sa utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yung mayroong tanda, nangingili ng Sabat. Yan po yan, mga kapatid. Kaya makatarungan ang ating Panginoong Diyos. Kung meron tayong dapat nakatakutan sa mundong ito, at tayo wala pa sa tunay na pananampalataya, ang Panginoong Diyos ang dapat katakutan. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako sa tuwid sa ating Panginoong Diyos kasi isinangkap ako sa iglesyang ito na totoo, sa Seventh-day Adventist Church. Lagi kong ipinagpapatutuyan, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon yan, na dinala ako sa Seventh-day Adventist Church. Sapagkat ito ang tunay na iglesia ng ating Panginoon sa panahong ito natin. Walang iba. Ay huwag ka nang lalabas dito kung ikaw ay Seventh-day Adventist member na. Huwag ka na pong lalabas. Magpakatatag na lang tayo rito, magpakalago. Nurturein natin ang ating kapwa kapatid. Nurturein natin ang ating sarili. Sa tulong at habag ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi tayong patutulong sa banal na Espiritu. Patatagin niya tayo. Yan ang magagawa natin sa mundong ito. At ipakita natin na ibang-iba tayo sa mga naglipa ng pananampalataya ngayon. Hindi tayo mapangusga kagaya nila. At tayo'y lagi umaasa sa lakas na ibibigay ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya sa hapong ito, dito sa talatang ito, lagi nating nakikita, inuulit-ulit, ang Diyos ay humahatol ayon sa katotohanan.
Hindi natin siya madadala sa panlabas na anyo, sa opinyon, sa chismis, sa lagay, kahit na ano pang uri ng pang-indulhensya gawin natin, di natin madadala ang Diyos dyan, di natin yan mabibili. Sa pandaraya, sa panlililang, hindi natin madadala ang Diyos. Kahit sa panggugulang, ang Diyos ay humahatol ayon sa katotohanan. Walang maitatago ang tao sa Diyos. Alam niya ang lahat, pati ng ating makasikretong motibo. Ang Diyos makatarungan at pantay-pantay sa kanyang panghusga. Wala siyang kinikilingan. Kaya ang dapat natin gawin, ituon natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Seryosohin natin ang ating pong paglilingkod sa Diyos. Kung dati ang pananampalataya natin parang Christmas light, patay sindi. Ngayon, seryosohin na natin mga kapatid. Lalo't nalalaman na natin na papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Lalo tayong kumatibay tayo nung nagdaang panahon, lalo tayong magtumibay ngayon. Lalo tayong maging seryoso sa paglilingkod ngayon sapagkat malapit na ang katapusan ng sanlibutan. Malapit na nating tamasain ang promise of salvation. Malapit na nating kamtan. Malapit na nating maranasan na makamit yung ipinapangako sa atin ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan. Ilalapat na sa atin yon. Yung sukdulan na yon, yung literal na pagbibigay ng buhay na walang hanggan, malapit na mga kapatid. Kaya magseryoso na tayo sa buhay na ito. Maging matalino tayo. Magkaroon tayo ng karunungang panlangit. Yan ang binabanggit sa atin sa Kawikaan 9:10. Simula ng karunungan, hindi ba yung pagkatakot sa Panginoon? Siyasatin ninyo mga kapatid ang inyong mga sarili ngayong hapon. Anong uri ng buhay ng pananampalataya meron ka ngayon? Kung sisiyasatin ng Panginoon ang inyong puso, ano ba makikita ng Panginoon? Meron ka bang pananagutan na ginagawa na dapat mong ikatakot sa Panginoon? Huwag tayong bibitaw kay Kristo mga kapatid. Sa buhay na ito na punong-puno ng sigalot, punong-puno ng pagsubok, pagdalamhati, punong-puno ng pagluha, kung mananatili tayo kay Kristo, paparihirin niya ang lahat ng ito. Mamumuhay tayo doon sa langit na bayan, kasama ang Ama sa loob ng 1,000 taon. Payapang buhay, puno ng kaligayahan at pag-aawitan. Yung pagluha, aalisin na ng Diyos. Kadalamhatian, aalisin na rin ng Diyos po yan. Pagkaraan ng mga panahong yan, mamanahin natin ang isang bagong paraiso. Kaya magtumibay po tayo mga kapatid. Magtumibay tayo. O yan. Pansamantala, diyan muna natin tatapusin ang ating pag-aaral dito sa aklat ng Roma sa Kapitulo 2, talata ay 2. Ano po mga kapatid? Andali lang po Ma, ay tulog. Nakatulog ang aking mabait na may bahay. Shout out muna ako
Masarap pag-aralan ng aklat ng Roma, di ba? Marami tayong matututunang mga aralin dito. Ang oras ay ganap na 5:58 ng hapon dito po sa Pilipinas. Patuloy po kayong nakantabay dito po sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Shout out kapatid na Reynaldo Codog Romo. Ayan, mapagpalang hapon po sa inyo. Ayan. Okay, mula dito sa YouTube channel, sabi ng kapatid na Mama Viz Channel, lagi po akong nananalangin para sa tagumpay ng ating gawain at sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Amen. Purihin ang Panginoon, kapatid na Mamasville Channel. Yan, no? At yan po talaga ang nararapat sa atin, mga kababayan, mga kapatid, ano? Yan, kaya purihin natin ang Panginoon sa kabutihan ito na ating pong patuloy na nararanasan. Ano ho? Yan. Alright. Okay, tinitignan ko yung schedule ni Mrs. Ayan. Ha? Alas 7. Oo nga, ano? Alas 7 pa daw, alas 7. So, meron pa tayong humigit kumulang. Ano? Yeah. O sige, pwede nating tapusin itong chapter 2 verse 3. Ano? Yan, isiksik natin sa loob ng 45 minutos. Yan, para makausad tayo, no? So natapos natin ang chapter 2 verse 2. Ngayon naman ay chapter 2 verse 3. At nalalaman natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating lagi nang ginagawang pag-historical background ng aklat ng Roma, no? Alam natin na ang Roma, yung lungsod ng Roma, yan ay isang lugar na kung saan ang mga tao sa buong sanlibutan ay naglalabas-masok. At dahil dito sa paglalabas-masok sa lugar o sa lungsod ng Roma, nagiging bantog ang iglesia o mga iglesia sa Roma. Kaya isinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ito upang ipadala sa Roma. At yan ay naganap samantalang si Apostol Pablo ay nasa Korinto ng mga panahong isinusulat niya ang aklat na ito. At ito ay ipinadala niya sa mga mananampalataya sa Roma o sa iglesia sa Roma, sa isang lungsod na mayroong iba't ibang uri ng tao. Mayroong mga Hudyo, mayroong mga hindi Hudyo, yan, at mayroong ding mga Kristiyano. At yung iglesia sa Roma, binubuo ng pinagsama o pinaghalong Hudyong naging Kristiyano at Hintil na naging Kristiyano. Naayon dito sa ating mga napapag-aralan, alinsunod sa kanyang historical background, malaking tensyon ang nagaganap sa pagitan ng Hudyo at ng Hintil. Sapagkat maraming mga Hudyo during that time ang nagmamalaki dahil sa kanilang katayuang pangrelihiyon. Na como sila ang pinilan ng Diyos nung una, iniisip nila na sila ang malapit sa ating Panginoong Diyos, sapagkat sa kanila ipinagkatiwala lahat ng bagay, pati mga aral na buhay. Hindi nila nalalaman na inalis na ito sa kanila at ibinigay na ito sa isang bansang nagkakabunga. Kaya iniisip nitong mga Hudyo na nakahihigit sila kaysa dito sa mga Hintil. Na kahit sila'y makasalanan,
babaliwalain lang ng Diyos yung kanilang ginagawang kasalanan kasi nga pinili sila ng Diyos. Yan. Kaya aralin naman natin yung konteksto naman o yung mga natatagong aralin dito sa Aklat ng Roma, Kapitulo 2, talata 3. Matatandaan, pinag-aralan natin yung Kapitulo 1, 18 hanggang 32 na tinukoy dito ni Apostol Pablo, nabasa na natin yan kanina, no? Tinukoy dito ni Apostol Pablo yung kasalanan ng mga hintil na tumalikod sa Diyos at namuhay sa immoralidad nilang gawain. Pagdating naman sa Kapitulo 2 ng Roma, lumipat si Apostol Pablo sa pagdidiscuss niya patungkol sa mga Hudyo na mga nag-aakalang sila lang ang matuwid at sila lang ang sumusunod sa batas ng Diyos. Yan. Kaya binabagtas natin yung Kapitulo 2 mula 1, talatang 1 hanggang talatang 3. Na dito makikita natin na yung pahayag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga talatang ito ay isang pahayag na kontra sa pagiging mapagpaimbabaw ng mga Hudyo. Kaya nga, nabasa natin ikaw anya na humahatol sa iba, pero ikaw din anya ang gumagawa ng ganon. Akala mo ba ligtas ka sa hatol ng Diyos? Walang sino mang makaliligtas sa hatol ng Diyos. O ngayon, ano ang nilalaman ng Kapitulo 2 sa talatang 3 ng Roma? Ito ang wika sa atin, mga kapatid. At iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay nakatatanan sa hatol ng Diyos? Ano ika? Sa talatang ito, merong isang mapanuring tanong si Apostol Pablo sa kanyang mga mambabasa sa iglesia sa Roma. Ano yung mapanuring tanong ni Apostol Pablo? Para doon sa mga taong mapanghusga sa iba, para sa mga Hudyong mapanghusga, mapaghatol sa iba, na sila rin mismo ang gumagawa ng kasalanan. Ano sabi? Iniisip mo baga ito o tao na humahatol sa mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay ginagawa mo din ang gayon din na ikaw ay nakatataan sa hatol ng Diyos? Ano layunin ni Apostol Pablo nang isinusulat niya ito? Banal na layunin ni Apostol Pablo, gusto niyang gisingin ang budhi, ang kamalayan ng mga taong ang akala nila'y ligtas na sila sa hatol ng Diyos. Dahil lamang sa kanilang ginagawang pagiging relihiyoso. Ipinakikita dito ni Apostol Pablo na sa kabila ng ginagawa nilang paghatol, ginagawa rin naman nila yung ipinangahatol nila. Kaya yung mga Hudyo, hindi rin sila makatataan sa hatol ng Diyos. Hindi rin sila ligtas sa magaganap na paghatol ng Diyos. Total, kanina pa natin napapag-usapan tungkol dito sa hatol. Taglahukin na ulit natin. Para mapagkasya natin sa 45 minutos. Kunin na natin yung mga katas ito, ilapat na natin. Bilang refleksyon ng ating pag-aaral. Ilapat na natin sa ating buhay na ito. Ano ba pwede nating matutunan?
Lagi natin tatandaan, mga kapatid, ang pagtingin sa kasalanan ng iba ay hindi po exempted sa hatol ng Diyos. Hindi sapat na makita labang natin ang mali ng iba. Maraming tao nakikita ang mali ng iba, pero hindi nila nakikita yung kanilang pagkakamali. Alam ko, marami kayong na-experience na ganyan. Di ba? Ang dapat, lagi nating ililinya yung ating buhay pananampalataya sa isang angkop at tamang pagsunod sa Diyos. Kaya hindi ko mo mahusay kang manghusga, hindi ko mo mahusay kang kumilatis, hindi ko mo mahusay kang humatol. Ligtas ka na sa hatol ng Diyos. Hindi po. Katulad nung bayang Israel, nung mga Hudyo. Kahuhusay rin nila dito Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi ka makatataan sa hatol ng Diyos. Hindi ka makaliligtas. Hindi ka exempted. Kaya lahat ng tao haharap sa hukuman ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Maraming mananampalataya ngayon, pakitang tao, pakitang aktibo, pero sa kaubuturan ng kanilang puso, sila na nagsasabi sa kanilang sarili, hindi naman talaga sila aktibo. Maraming marami hong ganyan. Ang tawag ho dyan, pakitang tao. Yan. Katulad nung ibang mga Hudyo sa panahon ng unang siglo. Ang iba, yung iba kaya nagiging palasimba kasi kinamulatan na nila. Mula pa sa kanilang pamilya, nasanay na sila ng palasamba tuwing araw ng Sabado. Pero ang totoo, hindi nila alam kung ano yung mensahe ng kanilang pagpunta sa kapilya. Kundi, nasanay lang silang pumunta sa kapilya. Marami ring ganyan. Dahil sa tradisyon. Mga sinaunang Hudyo ganyan Panay ang punta sa kapilya, sa sinagoga, aktibo sa mga gawain. Pakitang tao lang pala. Ang tawag niya sa panahon natin, pakitang tao, malahininga. Yan. Ano yung malahininga? Hindi talaga niya alam sa kanyang sarili, aktibo ba talaga siya o hindi. Mahirap po yung ganyan, mga kapatid. Hindi pwede ang mapagkunwari sa Panginoon. Wala itong puwang sa harapan ng Diyos. Kapag ang Diyos pa naman humatol, makatuwiran. Lagi natin sisiyasatin ang ating buhay paglilingkod, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ng Roma 12, di ba? Mag-iba kayo anya ng pag-iisip. Ang isipin natin, yung pagsunod ng tama sa kalooban ng ating Panginoon. Ang i-please natin, yung damdamin ng ating Panginoong Diyos. Hindi yung damdamin natin, hindi yung damdamin lamang ng ating kapwa,
kundi yung mismong damdamin ng ating pinaglilingkurang Diyos. Kaya ang wika niya, iharap nyo anya ang inyong katawan, isang haing buhay, banal at kaaya-aya, sapagkat iyan, no, ang eksakto, ang tamang pagsamba sa Diyos. Diba? Roma 12:1. Yan, tuloy hanggang 2. Yung binabanggit natin. Karugtong lang ito nung binasa natin sa talatang 2. Walang sino mang makatataka sa hatol ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung tanong ni Apostol Pablo sa talatang 3, rhetorical question yun, mga kapatid. Rhetorical question ito. Mag-iisip ka rito, nagpapahiwatig ito ng katiyakan ng paghatol ng Diyos. Walang favoritism dito. Hudyo man, Hintil man, reliyoso man, Adventist, hindi Adventist, makatarungan ang hatol ng Diyos. Maraming nag-iisip, Adventist ako, paborito ako ng Diyos, pinangakuan ako. Pinangakuan ka nga, kaya lang yung gawa mo taliwas ay pinagkatawag sa'yo ng Panginoon. Abay, mangamba ka rin, mga kapatid. Baka yung iniisip mong kaligtasan, baka iniisip mong grasya na mapupunta sa iyo, na makakamit mo, baka maging disgrasya. Siyempre, ang paborito ng Diyos yung kanyang bayan. Pero hindi ibig sabihin, kung ikaw ang kanyang paboritong bayan, laging nasa iyo ang pabor ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, laging nasa iyo yung pabor ng Diyos, sa negative side, na kahit na anong gawin mong kasalanan, kahit na magtampisaw ka pa sa kasalanan, mapapasayo yung lunduan ng promise of salvation. Hindi ganun ang Diyos. Favorite ka ng Diyos in positive way. Pero kung gagawin mo itong negative, parang ginagawa nung mga pinangangaral ng mga nagpapakilalang Kristiyano. Kahit na ano-an yung gawin mo, ligtas ka na. Pagkatapos, pagdating sa diskusyon, sasabihin, hindi yan tunay. Kasi yung tunay, hindi lumalabag. Yan ang mga panusot ng mga yan eh. Isang pastor, tumanggap kay Kristo, isinisigaw, ligtas forever. Diba? Once saved, always saved. Tapos mamukat-mukatan mo nasa TV ng rape, ng gahasa ng minor de edad. Tapos sisigaw always saved. Bakit? Kasi favorite ka ng Diyos Kahit na anong gawin mo, ligtas ka na. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos makatarungan, pantay-pantay sa lahat ng gagawin niyang paghatol. Walang makatatakas dito. Huwag niyo ma-misinterpret yung sinabi kong favoritism In positive way, totoo, paborito tayo ng Diyos kasi nga pinili niya tayong bayan, ibinukod. Na kanyang layunin, magamit tayo para makita ng mga tao yung pag-ibig ng Diyos, makapagpatotoo tayo, madala natin sila sa paanan ni Kristo. Tayo yung piniling bayan, tayo yung kanyang, di ba?
Pero kung gagamitin mo ito sa hindi tamang gawain, aba, maninilikado ka rito. Baka yung inaasahan mo, hindi mo makamit. Ha? Oh, yun yung ating sinasabi, ha? Kaya wag niyo ma-misinterpret, mga kaibigan, ha? Mga kapatid, ha? Oh, binibigyan ko ng diin yan. Marami pa namang nag-i-edit ngayon. Ha? Di ba, kung sakaling ma-edit nila yan, kayo na makapagtatanggol, ha? Doon sa talagang tinutukoy natin. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, maging seryoso na tayo. Kung mayroon pa tayo, mga kapatid, sa pananampalataya, naaandap-andap, easy go lucky sa kanyang pananampalataya, magseryoso na tayo. Totally, nandito na rin naman tayo, di ba? Sa buhay paglilingkod natin, di seryosohin na natin, di ba? Wala nang pasuray-suray sa pananampalataya. Seryosohan na, totohanan na. Sapagkat malapit na ang pagkakataon. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. At patuloy nating taglayin, patuloy nating panghawakan yung promise of salvation na mula sa atin pong Panginoong Hesus. Habang suot-suot natin ang robe of righteousness at taglay natin ang espiritual na sandata na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung tayo'y nagkamali, magsimula tayong muli, lumapit tayo uli sa atin pong Panginoon. Ang tunay na pagsisisi nagsisimula sa pagkilala sa ating kasalanan, paglapit kay Kristo na may kapakumbabaan. Kaya dito sa talatang ito ng Roma 2:3, ang layunin dito ni Apostol Pablo ay hindi para lang i-call out ang mga hipokrito, kundi upang hikayatin sila sa pagsisisi. Yun talaga ang layunin ni Pablo sa 2:3. Ganon din sa panahon nating ito. Kung sakali kasama kayo sa nasesermonan ngayong hapon, ipagpasalamat natin sa Panginoon, di ba? Kasi sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na itutuwid tayo. Kino-call out tayo para hikayatin sa pagsisisi, sa pagbabago, para tayo mapaigi sa mundong ito. Makilala tayo bilang isang tunay na mananampalataya na ang napaparangalan ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang kalwalati ang nakikita hindi ating kundi sa Diyos. Kaya yung pagtanggap ng katotohanan tungkol sa ating mga sarili, isang napakagandang hakbang po yan, mga kapatid, patungo sa tunay na pagbabago at pagsuko kay Kristo. Kaya mamuhay tayong hindi maging palahusga, hindi maging palahatol. Sa halip, nagkakaroon tayo ng evaluation sa ating mga sarili. Gampanan natin lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi nandito na tayo, magpakatibay na tayo, mga kapatid. Ituwid na natin ng gusto yung ating buhay pananampalataya. Wala tayong sariling katwiran, mga kapatid. Ang daladala natin sa mundong ito, samantalang tinanggap natin si Kristo, ang katwiran mismo ni Kristo.
No? Yan ang wag nating iwawala sa ating pananampalataya. Magsimula ulit tayo sa pagsusuri natin sa ating sarili. Isumiti ulit natin yung ating buhay sa Diyos. Kung nakita natin, na-realize natin na sa mundong ito, marami pala tayong ginawang kamalian, ito na rin ang panahon. Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat sa pamamagitan ng mga sulat ni Apostol Pablo, na-realize natin na nagkamali tayo at kinakailangan natin magpanibagong sigla. Kaya muli, lalapit tayo kay Kristo, patutulong tayo na wag nang maulit ang nagdaan nating masalimuot na karanasan, at masumpungan tayo ng ating Panginoon Kristo kapag siya'y dumatal na nasa mataas na estado ng ating kalagayang espiritual. Di ba? Kaya sa katapusan ng ating ginagawang pag-aaral, mga kapatid, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Lahat tayo ilantad sa Kanyang paningin. Sundin natin ang Kanyang kalooban. Taglayin natin ang Kanyang karakter. Hindi dapat tayo mahirati sa tinatawag na self-righteousness, sapagkat wala tayong katwirang daladala sa sanlibutan ito. Mula nang tayo'y naging makasalanan at tinanggap tayong muli ng ating Panginoon, yung kalwalatian ni Kristo ang siyang ibinabalot sa atin para ang makita ng Ama yung kabutihan ni Kristo na ginawa sa ating buhay, hindi yung sariling atin. Yun ang pagningningin natin, mga kapatid. Yung ating liwanag, wag ninyong ikahihiya. Wag nating itatago. Sabi ng Biblia, yung inyong ilaw, ilagay ninyo sa talagang sisidlan, sa talagang lalagyan. Wag yung ilalagay sa ilalim. Ilagay ninyo sa talagang lugar na magliliwanag. Pakita natin kung paano tayo tinawag ni Kristo ng ating Panginoon at kung paano tayo magiging pagpapala sa iba. Sa halip na tayo'y maging palatol, maging pagpapala tayo sa iba. Yan. Sapagkat mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Tulad sa panahon ng unang siglo, hindi lang mahal ng Diyos yung mga Hudyo, yung Hintil, hindi na. Lahat ng tao mahal ng Diyos, na siya rin ang wikang may ibig ng lahat ng tao'y mga ligtas hanggang sa panahon po natin. Lahat ng tao mahal ng Diyos. Kahit yung mga taong ang pinili itampalasanin ang Diyos, mahal pa rin sila ng Diyos Kaya nga binibigyan pa sila ng pagkakataon na magsisi, magbalik loob. Kaya bago manghuhusga sa iba, siyasatin muna natin, ito bang gagawin kong panghuhusga? Batay ba ito sa panukala ng Diyos? Lalo na, sabi rito, yung mga nanghuhusga, yun din pala ginagawa nila. Magiging maigat. Sa halip na ang Diyos ang matutuwa, ang papalakpak si Satanas. Diba? Kaya ayaw naman natin ng ganon. Ayan. Kaya mamuhay tayo, mga kapatid, na may kababaang loob. Sa tuwina, ano man ang ating ginagawa, lumakad tayo, umaksyon tayo, manalita tayo, na ang Diyos ang ating naluluwalhati. Siya ang nabibigyan natin ng karangalan. Ayan. Ayan. Siya, mga kapatid, dyan ko muna tatapusin, sa Kapitulo 2, talatang 3 ng chapter 2 ng Roma. Sa susunod, talakayin natin yung chapter 2, verse 4, patuloy ng Roma.
Ayan, dyan naman tayo maghuntahan sa susunod. So ngayon, dyan muna natin tatapusin yung ating pang pag-aaral na nasimulan natin kanina. Ano oras na nagsimula nung kanina? Yung mahaba-haba naging pag-aaral natin Okay? So maraming salamat mga kapatid sa inyong pag-antabay, sa inyong pagsuporta. Ano po? Shout out muna kay kapatid na Ronald Olidiana. Mapagpalang hapon po sa inyo, kapatid na Ronald Olidiana. Yun. Shout out din Averbert Sanico. Yan, mapagpalang hapon. Happy sundown kapatid. Yan. Sundown na ba? Kung sundown na, happy sundown Alright, so wala na ako nakikita rito sa aking Facebook. Baka ang ilan ay nasa nasa sundown worship pa. Okay, so tayo mga kapatid ay pansamantalang dumako sa ating panalangin pasasalamat na tayo'y pinatnubayan ng ating Panginoong Diyos sa ginawa nating pag-aaral. Kaya let us pray. Amang Banal, maraming salamat po sapagkat kayo po ang namagitan. Ang inyong mga katotohanan na matatagpo sa banal na kasulatan ay aming napaglimi-limi. Salamat po sa mga aral na aming pong nakita. Patnubayan kami sa landas na aming tinatahak, dakilang Diyos. Tulungan kami ng inyong pinagkatawag sa amin ay doon po kami masumpungan. Umaasa na sa amin pong pansamantalang pagpapaalam sa isa't isa, kayo po ang patuloy naming naparangalan. Ama, natapos na naman ang araw na banal. Kami ay panibagong maglalakbay sa panibagong araw ng Sanlinggo. Umaasa kami na sa amin pong patuloy na paglalakbay sa mundong ito, matatapos na naman namin ang buong 6 na araw na punong-puno ng kaligayahan, pagtatagumpay sa pamamagitan po ng inyong kaisa-isang anak. At darating ang panahon, paririyan po kami sa inyong tahanan. At kayo po, Ama, ay makakadaupang palad namin kasama ng aming Panginoong Hesus na siyang maghahatid sa amin sa inyo pong harapan. Patnubayan po kami, ingatan ng inyo pong banal na Espiritu. Binabalik namin ang aming pong pagluwalhati, pasasalamat, pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, mapagpalang paggabi na po sa inyong lahat at ingatan kayo ng ating Panginoon. Hasta la vista! Viva El Señor! Viva Adventista del Séptimo Día! Chukbok! Hamnida! God bless mga kapatid sa inyo pong lahat. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forever.
fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore.